Ayan po, pinagmumura po ni Tatay Digong yung mga ano 'no, tapos may mga nadulas pa, nadulas 'to si Abante, hindi mo Mr. Contempt Paduano. Inaakusahan mo na natatakot sa iyo si President Duterte. Ano sabi ni Pangulong Duterte? No? Eto po, galit sila, sipain ko pa sila. O, sabay minura kayo, TI kayo. Ayan po, pinagmumura po ni Tatay Digong yung mga ano no. Tapos may mga nadulas pa, nadulas to si Abante. Hindi mo alam kung si Abante nadulas o ito ang paraan niya para sabihin na si Sara Duterte, o umaatras ba si Abante sa mga pahayag niya laban sa mga Duterte? Parang kinakabahan na rin sila. No, kinakabahan na rin sila na mukhang delikado tayo. Pag si BP Sara, alam niyo po, tinutodo ng mga Quadcom na yan at ng mga young guns na yan. Tapos yung walang sinseridad. Alam mo, magsalita man sila na parang concern sila, wala rin sinseridad eh. Nakita niyo po to, tignan niyo lang ha. Sabi ni Speaker Martin Romualdez, hindi na dapat maulit pa yung trahedya na ganap noong panahon ng Yolanda. Gaano man kalakas ang bagyong darating, dapat natin siguraduhin na nakahanda ang ating mga kababayan. Alam nyo, alam mo po siya, ano yung ang lalakas ng loob na magmalinis. Samantalang sila, meron silang flood control project, no? Meron silang, kaya nila hindi inimbestigahan yan eh. No? Bakit hindi nyo imbestigahan kasi yung flood control project? Kayo yung may control ng budget ng Pilipinas, tapos ang laki ng binuhos ninyo sa flood control, ang laki ng binuhos nyo sa ayuda. Ang masakit pa nito, yung silip sila ng silip sa maliliit na budget ni BP Sara Duterte na wala naman pong mapatunayan na kahit ano. No, wala po talaga silang mapatunayan na kahit ano. Dito sa mga pagbibintang nila. Hindi mo na nga maintindihan kung ano yung binibintang eh. Kaya po yung mga tatanga-tanga nilang mga follower, real talk po tayo, yung mga tatanga-tangang follower nitong mga taga-Quadcom, etong mga congressman na to, opo, tatanga-tanga yung follower nila. Alam nyo kung bakit? Nananawagan na yung follower eh. No? Ang follower po nila hindi makaintindi. Yung mga follower nila, hindi po nila maintindihan na lahat po ng sinasabi ng mga to para lang siraan yung mga Duterte, particular si Tatay Digong at saka si Sara Duterte. Kasi pandalas ko na nakikita na sampahan na ng kaso yan. Follower nila to ha. Nagsasabi, sampahan na, naiinhip na. Kasi yung build-up nila, kala mo talaga mga magnanakaw yung Duterte. No? Ngayon, yung napapaniwala nila, nananawagan na bakit ayaw nyo pang sampahan ng kaso? Nagka-bistong-bisto na, umamin na, pati yung pag-amin daw ni Tatay Digong, umamin na si Tatay Digong, bakit ayaw nyo pang sampahan ng kaso? Yun yung tinanim kasi sa nila eh. 'Di ba? Paniwalang-paniwala sila na may ikakaso. Matagal na pong hinahamon ni BP Sara Duterte yan. Yung hindi po pagdalo ni BP Sara Duterte at saka ni Tatay Digong diyan po sa Quadcom at sa ano pa mang committee ng Kongreso, paghamon po yan na sampahan nyo kami ng kaso. Wala naman kayong may kakaso eh. Pati po yung correct, kapilate, nakakasuka na po. Nakakasuka na po talaga. Kaya nga, yung napapaniwala nila na naaawa din ako sa katangahan. Nakakaawa dahil may naniniwala po talaga sa kanila. Marami pong matatalinong follower yan. Alam po nila na walang kaso si BP Sara. Paano magkakakaso? Pronouncement nyo lang.
parang may anomalya. Parang mukhang pineke yung mga resibo. 'Di ba? Parang ibinulsa yung pera. Oh. Bakit namimigay ng sobre? Alam nyo, para matauhan lang tong mga to, hinahamon namin yung Quadcom o yung kung sino mang committee, natuklasan sila o may umamin na tumatanggap ng sobre mula sa Vice President, i-demanda nyo. I-demanda nyo yung mga tao na 3 na raw yung umaamin na may natanggap silang sobre. Bawal po yan. No? Bakit walang kaso yung mga umaamin na tumanggap sila ng sobre? Pinagbabawal po ang pagtanggap ng mga regalo. Regalo lang. Ito po, hindi po regalo. 9 na buwan. Every month. $13-month pay. Hindi po 'yun. Kasama po sa batas yung 13-month pay. Okay, ano po yung sinabi ni Duterte sa mga nagsasabing galit na galit sila? Ito po, hamon na naman, panibagong hamon na naman ni Tatay Digong. No? Sabi ni Pangulong Duterte, galit sila, sipain ko sila. Galit sila, sipain ko sila. Ito po ito po mga pinahayag ni Pangulong Duterte. Lalo-lalo na po rito kay Representative Joseph Stephen Paduano, no? Na dismayado sa hindi po pagdalo ni Pangulong Duterte. Ang sabi po ni Pangulong Duterte, sabi muna niya, no, 'di ba? Sinagot po ni Pangulong Duterte yung naglolokohan tayo. Ano to, naglolokohan tayo dito? Natatakot siya na pumunta dito. We should invite again the President. Ito Paduano, Mr. Contempt. No? Mr. Contempt Paduano. Inaakusahan mo na natatakot sa iyo si President Duterte. Sinabihan nga kayo na kaya hindi ako a-attend dahil kayo ay wala kayong integridad. Paano mo sasabihin na duwag si Tatay Digong? Inaakusahan nga kayo. Inaakusahan kayo na wala kayong integridad kaya hindi siya attend. Inaakusahan din kayo na yung 2 co-chairman ninyo, si Abante at saka to si Dan Fernandez, ay nakagawa ng probity. No? Ano? Baka mali. Di ba? Nakagawa sila ng kasalanan. Dahil sa pamimilit o tangkang pang-impluwensya. Palibasa, hindi marunong sa batas itong si Abante at to si Fernandez. Hindi nila alam na hindi po pwedeng impluwensya. Hindi nga pala subordination, probity tuloy. Subornation, no? Subornation to commit perjury. Inaakusahan nga kayo Sinasabi nga niya, hindi ako dadalo dahil yung mga chairman ninyo ay walang mga integridad. Kayo. Namimilit kayo ng mga na mag-commit ng perjury. Ang inyong mga resource person. Sasabihin nyo matapang, kayo po ang duwag. Sinasabi ko po, Mr. Contempt Paduano, kayo ang duwag. Bakit? Sa totoo lang po, ilan na po napakontempt nyo? Bakit hindi nyo po ipakontempt si Pangulong Duterte? Sabi nyo nga, pangatlo na ba? Meron po ba kayong pinatawag na 3 beses nang hindi dumalo na hindi nyo pinakontempt? Pinakontempt nyo lahat. Di ba? Pero ngayon po,
Ano sabi ni Pangulong Duterte? No? Eto po, galit sila, sipain ko pa sila. O, sabay minura kayo, TI kayo. Pera nila, wala na akong pera. Mamasaya ko doon. I'm living on my retirement pay. Wala akong extra money sa bangko, lahat sweldo ko yan. Sila pa ang galit, mga buang. Yan, pwede natin sabihin buang kasi hindi naman mura yun. Eto ang pinakamalupit na sinabi ni Pangulong Duterte. Mga maninindak lang yan eh. Alam nyo, kaya nyo lang i-contempt yung kaya nyo sindakin. You don't scare me a bit. Galing na ako sa pagka-presidente. Huwag nila akong ganunin. Galing ako sa Congress. Ang ganda na sinabi ni Pangulong Duterte. Nag-mayor ako, nag-congressman ako, nag-presidente na ako. Do not give me that it. Do not give me that it. O ano kayo ngayon? Ha? Yan ba natatakot? Pati yung salitang takot. Bakit ayaw mo i-contempt padwa mo? Padwano? Ilan na ba't na-contempt mo? Oh. Sasabihin nyo na natatakot sa inyo si Duterte. Sinabihan nga kayo, hindi ako dadalo dahil wala kayong mga integridad.